Isa pong napakagandang umaga sa lahat ng mga Facebook friends ko po na gising na sa oras na ito. Welcome po sa The Word of God, kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa buong mundo, sa ating mga tao. Kasi bilang ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus na hindi lang naman tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So napakaganda na maalala na hindi lang tayo pinapakain ng Diyos ng 3 times a day o mahigit pa, kundi higit sa lahat, gusto din ng Diyos na makakain tayo ng kanyang mga salita, kasi yun ang magbibigay ng buhay sa atin na walang hanggan. Kasi nandiyan ang katotohanan na pakainin man natin ang ating physical na katawan, darating naman talaga yung time na tatanda tayo, mamamatay tayo. So, higit sa lahat, dapat yung ating soul, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, kailangan nating pinapakain ito ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung hindi mamamatay. Walang kamatayan sa kabilang buhay kapag tayo ay napunta sa kalinga, sa langit, kasama ang Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo sa Diyos upang gabayan tayo ng banal na Espiritu para mapagnilayan natin mabuti ang Monday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa panibagong araw na nagising kami. Lord, nung kami tulog, para kaming patay, hawak mo ang aming isip, ang aming buhay, ang aming kaluluwa. Pero sa katotohanan na muli kami ginising, ibig sabihin, bigyan mo kami muli ng pagkakataong makalapit sa iyo, makarinig na yung mga salita. Lord, sa panahon ng pandemic ngayon, marami ang nagugutom. Physically, maraming nawalan ng trabaho. Pero Lord, higit sana naming maramdaman ang kagutuman naming espiritual na kailangan namin ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa sa nangyayaring pandemya sa buong mundo. Lord, dalangin ko ang mga taong makakarinig ng iyong mensahe. Dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang puso. Gawin mo lamang akong instrumento, Panginoon, na daluyan ng iyong mga salita. Sapagkat kahit ako ay nakikinig din sa iyong mensahe. Patawarin mo ko, Panginoon, sa aking mga pagkukulang, kasalanan ng nagawa sa nakaraang oras, at sa halip, linisin mo ang aking puso, ang aking isip, ang banal na espiritu ang manahan sa aking espiritu. Ang espiritu mo at espiritu ko'y magkaisa. Upang sa ganun, ikaw lamang aking maitaas, ang iyong dakilang pangalan, ang iyong mabuting mga salita na magbibigay sa amin ng pagtitiwala, pag-ibig at pag-asa.
Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa sipat ng banal na Espiritu. Amen. So, sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, good morning po. So, ang aga kong nagising, no? Kasi, talagang maaga akong nagigising at nagla-live ako ng gospel for the day. Kasi sa mga ganitong oras, tulog lahat ng tao, walang istorbo. So, ang ginagawa ko na lang, nire-replay ko siya through watch party para mapakinggan ng mga ibang Facebook friends ko pagising na sila, no? Magkaroon tayo ng interes sa salita ng Panginoon sapagkat ito'y buhay natin. Ito yung totoong kayamanan natin sa mundo. So, ang Monday Gospel po ngayon ay manggagaling kay Mateo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Hinanapan si Jesus ng palatandaan mula sa langit. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseyo, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng damukhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim sa lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito. Hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, masasabi natin na itong mga nababasa natin sa Bible na salita ng Panginoon, meron to at meron talagang ibinibigay na aral sa atin. Yung mga naging istorya ng mga naunang tao sa atin, ng mga propeta, nila Abraham, kahit nung simula pa, no, si Eva at Adan, yung mga character sa Bible, no, Bible character, meron yung ibinibigay na aral na dapat nating tularan at hindi tularan. So, bigyan natin ng summary, yung binasa nating gospel, no? Monday Gospel. Alam niyo po, si Jesus kasi, hinahanapan siya ng palatandaan mula sa langit ng mga pariseyo. Alam niyo kasi itong mga pariseyo na to, no? Sila yung masasabi nating parang nagbabanal-banalan, pero naiingit sila sa Panginoon. Hinahanapan nila ng butas. Parang sa ganun ay mapatunayan na, kasi hindi sila naniniwala na siya'y anak ng Diyos eh. So, talagang gagawa sila, magtatanong sila, para mahuli, mapahiya ang Panginoong Jesus. So, hinahanapan siya ngayon ng pariseyo ng tanda sa langit. Pero anong sagot ng Panginoong Jesus? So, dun sa mga pariseyo, lahi kayo ng masasama eh, hindi kayo tapat sa Diyos eh. Hinahanapan niyo ako ng sign o ng tanda, ay wala akong ipapakita sa inyo. Maliban na lang yung nangyari kay Propeta Jonas. So, bigyan natin ng konting background. Sino ba si Jonas? Sino yung binabanggit ng Panginoong Jesus na si Propeta Jonas? Alam niyo pa kasi si Jonas, isa po siyang propeta na inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive para ipaalam doon sa mga tao doon na magsisi na sila, magbalik loob na sila sa Diyos. Kasi napakasama na. So, bulo na yung kasamaan ng mga tao doon. Kaya ang gusto ng Diyos, pumunta si Jonas doon at sabihin, ako'y magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos kasi gugunawin ang Ninive. Pero ano ba ginawa ni Jonas? Hindi siya sumunod sa Diyos. Hindi siya sumunod. Kasi naniniwala siya na hindi namang gagawin ng Diyos yun. Hindi siya naniniwala. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa hindi siya naniniwala sa Panginoon, kundi alam niya na mabuti ang kalooban ng Diyos. Alam ng Diyos na kapag nagsisi ang mga taong ito sa Ninive, patatawarin sila at hindi na gugunawin. Alam naman natin na napakabuti ng Diyos.
na kapag tayo nagkakasala at humihingi tayo ng tawad sa Kanya, tayo pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon muli na magbalik loob sa Panginoon. So, ganun na nang nangyari. No? So, ang ginawa ni Jonas, tumakas siya. So, pumunta siya sa ibang lugar. Sumakay siya ng barko. At sa pagsakay niya ng barko, habang siya'y natutulog, aba naman, nataranta yung mga tripulante doon. Kasi bigla na lang lumakas yung hangin, halos parang lulubog na yung barko. At ginising siya ng kapitan. Uy, gising ka nga dyan, tulog ka ng tulog. Manalangin ka sa Diyos para huminto itong bagyong to. Baka kasi tayo lumubog ng barko. So, anong ginawa ni Jonas? Ang ginawa ni Jonas is, anong tawag dito nagtataka kasi yung mga tripulante, bakit kaya ganito, no? So, ang ginawa pa nga ng tripulante sa barko, itinapon nila yung mga ibang kargamento sa dagat para gumaan yung barko. Pero ayaw para huminto yung yung malakas na pag-alog ng barko. Hanggang sa si Jonas na mismo ang nagsabi na siya na lang ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaganon. So, ang ginawa ni Jonas, nagpatapon siya sa mga tripulante doon sa dagat. At nung itinapon na siya sa dagat, huminto yung bagyo. Naging panatag uli yung pagtakbo ng barko. At si Jonas, sa pagkatapos sa kanya sa dagat, nilulun siya. Nilulun siya ng isang malaking balyena. At nanatili siya ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng balyena. Just imagine na ikaw halimbawa ikaw si Propeta Jonas na nasa loob ka ng malaking balyena. At pagkatapos masasabi natin, madilim doon. Madilim sa loob ng tiyan ng balyena, tiyak yun, wala kang makikita. At hindi lang madilim, tahimik. Amen. So, doon sa 3 araw at 3 gabi na nandun siya sa loob ng tiyan, nagkaroon siya ng pagkakataong manalangin sa Diyos, humingi ng tawad. Nagkaroon siya ng tawag dito na na-realize niya yung mga pagkakamali niyang hindi pagsunod sa Diyos. At yun nga, nung iniluwa na siya ng balyena, nasa tiyan niya, sinunod na niya ang Diyos. Pumunta na siya si Ninive. At ang sabi niya sa mga tao doon, magsisi na kayo, napakasama niyo na, nagagalit na ang Diyos. Kung hindi, gugunawin ng Diyos ang Ninive. At anong ginawa ng hari ng Ninive at ng mga tao doon? Nung sinabi ni Propeta Jonas, yung mismong hari, yung namumuno sa kanya, bumaba sa trono, nagsuot ng sako, talaga namang nagsisi kasama ang kanyang mga nasasaktan. Amen. At sa huli ng istorya noon, nung nagawa na ng mga tao yun, ang ginawa ng Diyos, pinatawad niya ang mga tao sa Ninive. Amen. Kung totoo, nagalit pa nga si Jonas Kasi, akala ko ba, gugunawin mo, ganyan. Tapos yung pala naman, hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, makikita natin kung gaano yung love ng God. Kung gaano kalambot ang puso niya kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya. Amen. So, ganun yung istorya, no? Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mabuting balita ngayon, ang tanging makikita mo lang sa inyong kamukhang ginawa o nangyari kay Propeta Jonas. So, paano natin ngayon i-apply sa panahon natin ngayon ang mabuting balita? Alam niyo, lahat tayo nakakaranas ng pandemya na ito. Naku naman talaga, si coronavirus, si COVID-19. Naku, sa Pilipinas lang, simula na mag-start yan, wala ni isa bumaba ang bilang ng nagkakaroon ng coronavirus, ng COVID, no? Nakakalungkot isipin na kapag nanonood ka ng news, nakikita mo para bang lagi pang nasa top 1, top 2 of Philippines. Kala mo SEA Games, no? Na maraming nagkakaroon ng coronavirus. Para tayong Ninive, no? Hindi lang ang Pilipinas, parang ang buong mundo. Matigas ang mga ulo natin. Hindi tayo sumusunod. Sinabihan na tayo ng gobyerno na magsuot ng mask, paglalabas, social distancing, mag-alcohol. Amen. Huwag lalabas ang mga senior citizen, ang mga kabataan na ages 21 to, di ba? To pataas, di ba?
So masasabi natin na nagpaparamdam na sa atin ang Panginoon. Nagpaparamdam na. Pag hindi pa kayo tumigil, gugunawin ko ang mundo. Anytime. At alam na natin naman na si Jesus Christ will come anytime. Kahit anong oras. Amen po. Matigas ang ulo natin. So, pinupunto rin natin dito sa mabuting balita, yung paghingi ng sign. Diba? Humingi ng sign ng mga Pariseo kay Panginoon. Tayo din sa buhay natin. Ilang beses na ba tayong humingi ng sign o tanda sa Diyos? Ay, naku na, Lord ha, kapag ganito ang nangyari, susunod ako sa iyo. Yung bang nagko-compromise tayo kay Lord, na bigyan mo ko ng sign, Lord. Gusto ko mapangasawa, ganito, ganyan. Pag may nagbigay sa akin ng ganitong flowers o ganitong kulay, ay yan, sasagutin ko na yan. Ayaw pala ng Panginoon na humihingi tayo ng sign sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa tuwing tayo hihingi ng sign kay Lord, parang kini-question natin kung ano bang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Parang binilimitahan natin. Para natin siyang dinidiktahan. Ayaw ng Panginoon naghingi tayo ng sign. Imbis na tanda or sign ang hingi natin sa Panginoon, sa panahon lalo na tayo ay nasusubok o nasa pagsubok, nasa problema. Lalo ngayon, no? Ang dami na wala ng trabaho. Mababalitaan mo yung mga OFW pa na nagpakamatay kasi di sila makauwi, wala silang maipadala sa kanilang pamilya. Nasa pagsubok. Imbis na tanda ang hingin, humingi tayo ng pagtatanda sa Diyos. Ano yung pagtatanda? Reminder. Magtanda na tayo. Matuto na tayo sa mga pagkakamali natin. Amen? Usually tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pamahiin. Huwag magwawali sa gabi. Kapag may dumaan na itim na pusa, ay nako, may mangyayari. Bago ikasal, huwag mo nang isusukat yung damit pang kasal ng baba. Ang dami natin, takot mayaman tayo sa ganyan, sa pamahiin. Ayaw ni Lord ng ganyan. Ang katwiran naman natin, bakit? Wala namang mawawala. Kung susundin ko yan May mawawala. Alam niyo kung ano yung mawawala? Nahahati ang ating paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Mapagnibughuin. So, God is a jealous God. Seloso ang Diyos. Gusto niya kung sa Kanya ka, ayaw niya yung may kahati. Amen. Ayaw niya. Kung gusto mo kay Lord ka. Hindi yung nagiging balimbing tayo. Minsan kay Lord tayo, minsan kay taning tayo, kay Satanas tayo. Di ba ganyan tayo mga tao Ang gusto ni Lord, kung mahal mo siya, sa Kanya ka. Ayaw nyo nang nasa kalagitnaan ka, nagiging balimbing tayo at isinusukan ng Diyos ang mga ganong klaseng tao. Amen. So, wag tayong humingi ng sign kay Lord. Lord, naku po, eto na. Dumadating ng mga dilubyo. Pagputok ng bulkan, lindol, coronavirus. Lord, ito na ba ang sign na darating ka? Naku naman. Kailangan pa ba nating itanong sa Panginoon yun? Sapat na ang ginawa ni Jesus, ang Panginoong Jesus, ang kanyang buhay, ang kanyang life, death, and resurrection. Para magtanda tayo na hindi tayo papabayaan ng Diyos kahit anong kalagayan natin ngayon sa buhay. Nawalan ka man ng trabaho, nagkaroon tayo, diba sabi nga, new normal. New normal, lalabas ka, lahat ng tao makita mo, merong mask. Ang gusto ng Panginoon, sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, tayo ay magtanda na. Magtanda na tayo, matuto na tayo sa ating mga pagkakamali. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen po. So, sa nangyayari sa ating pandemya ngayon, pagtitiwala ang gusto ng Panginoon. Because for God, nothing is impossible. Hindi natin masusukat. Alam nyo kasi may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na ang hirap talagang ipaliwanag. May dumadating na tayo nasa sukdulan na kini-question na natin si God, Lord, bakit? Buti naman taong to, bakit namatay?
Nakakatulong mo to, bakit siya yung kinuha? Ang dami-daming masama sa mundo na lang kunin niyo. We are questioning God's power. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin na hindi natin pwedeng questionin si Lord. Bakit? Sapagkat siya lang ang nakakaalam. Siya lang ang makakasagot. Ang ating isipan, limitado lang. Hanggang dyan lang. Pero yung pag-iisip ng Panginoon, ang plano ng Diyos, yan ang hindi natin kayang maaraw. Amen. Ang sign, ang tanda, masasabi natin na, alam niyo, naririnig niyo yung salitang to see is to believe. Aba, maniniwala ako kapag nakita ko, ba chinichismis mo, nangangaliwa yung asawa ko. Teka muna, no? Patunayan mo muna, mayroon yung ganyan. Hindi ba? Yan tayo, ganyan ang tao. Kapag nakita niya, saka siya maniniwala. Pero hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay hindi to see is to believe, kundi when you believe, you will see. Kapag naniwala ka, makikita mo. Amen. Kung maalala nyo, yung sa sermon ng bundok, kung saan nangaral ang Panginoong Jesus, anong sabi niya doon sa mapalad? Sino daw yung mga mapapalad na tao? Sabi niya, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakita. Hindi natin nakita ang Panginoong Jesus. Walang nakakita sa atin. Pero naniniwala tayo. Hindi natin nakita ang Diyos Ama, pero naniniwala tayo. Hindi natin nakikita ang hangin, pero naniniwala tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. When you believe, you will see. Isa rin sa sinabi sa sermon sa bundok na mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Saka lang natin makikita, mararamdaman. Actually, hindi naman yung pagkakita ng physical ang binabanggit dito kundi yung spiritual na pagkakita. Mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Kapag naniniwala ka sa Kanya, kahit hindi mo siya nakikita. Amen. Sana kung ano man ang pinagdadaanan nating problema, mga Facebook friends ko na makakarinig ng mabuting balita. Kung ano may problema natin ngayon, wag tayo hihingi ng sign. Bagkos, imbis na humingi tayo ng tanda, tayo ay magtanda sa mga halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesus na siya'y anak ng Diyos pero nagkatawang tao siya. Binaba niya yung sarili niya just to save us. Kung tutuusin, ay yung crucifix na nasa harap niyo, napapanood niyo sa screen, dapat tayo ang nakapako dyan. Kasi tayo yung makasalanan. Pero dahil, sabi nga for God, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Si Jesus na ang ipinako para sa atin. Hindi pa ba yan sapat na pagtatanda, pagpapaalala na hindi tayo iiwan ng Diyos? Kahit ilang coronavirus, kahit sabi mo bang COVID-19 yan, COVID-20 yan, hindi ba? Mahal tayo ng Diyos Tayo lang ang naglilimita ng pagmamahal at pagtitiwala natin sa Kanya. Lalo na kapag tayo ay napagsubok, wala ka ng pera, kapag may sakit ka na, wala na. Bumabagsak na tayo. Sana po, sa pagninilay natin ng salita o gospel ngayong araw na ito po nai-share ko sa inyo yung aking spiritual thoughts about this. Pero syempre, meron din kayong sariling experience kay Lord. Meron kayong sariling pinagdadaanan. Sana mapag-alala nyo na huwag nating hihinga ng tanda ang Panginoon. Huwag nating i-question yung mga nangyayari ngayon. Bakit ganito? Bakit gano'n? God doesn't want the word bakit. Bakit? Why? Why? No. Instead, natanungin natin siya, magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Magtiwala tayo. At isa pa sa mga nangyari doon sa Panginoong Jesus, nung time na tinukso siya sa ilang, di ba sabi ng demonyo, sige nga, kung anak ka ng Diyos, tumalon ka dyan. Di ba, nasa mataas siyang lugar, pinapatalon siya. Tao siya nung time na yun, no? Kung tumalon siya, baka namatay siya. Pero hindi niya pinagbigyan ng demonyo. Hindi. Kasi nagtitiwala siya sa Ama sa langit na hindi siya pababayaan. Amen.
Ang himala sa buhay natin, nangyayari yan everyday. Amen. Kasi kung papapansin nyo, ang Panginoong Yesus nung siya nangangaral, talaga namang hinahabol siya at sinusundan ng mga tao dahil sa mga himalang ginagawa niya. Pagpapagaling ng mga nakakalakad, nakakita ng mga bulag, nakakaalit na, nakakasout siya ng demonyo. Pero beyond that, higit yan. Ang kagalingan, ang miracle na gustong ipunto ng Panginoon ay yung mabago ang ating puso, ang ating buhay, ang ating mga ugali, na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Alalahanin natin, minsan actually simple lang naman ang buhay eh. Kahit ano pang katayo natin, mayaman, mahirap, o may natapos o wala, magtiwala tayo sa Panginoon. Alam nyo nung maliliit tayo, tandaan nyo, no? Maliliit tayo, okay, mga anak natin maliliit. Subukan mo si nanay tumawid sa kalsada, hahawak yung bata without any question, kasi nararamdaman niya yung hinahawakan niya nanay, iingatan siya, nagtitiwala siya sa body language lang, alam na ng bata. Ganun tayo, no? Maging bata tayo sa pananampalataya in a way na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. So sana po kahit paano nakapag-share po ko sa inyo ng aking thoughts about Monday Gospel. Sana patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Lalo na ngayon, lalo na ngayon sa panahon na ito, na hindi natin alam ano na ba mangyayari sa mga susunod na araw. Ano na ba? So, ibig sabihin, ito na yung pagpapaalala, pagtatanda ng Panginoon na tayo, panahon ng magbalik loob sa Kanya. Lagi nating isipin, no? Ano man ang merong kayamanan tayo ngayon, pinag-aralan, itsura, kapatid, di natin madadala yan sa kamatayan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Itong pagsubok na ito, wag nating isipin na negative way. Kung minsan nga, kung kailan tayo nasusubok o nasa pagsubok, doon tayo nagbabalik loob sa Diyos. Amen? Usually yung mga masasamang tao, nagbabalik sila sa loob sila sa Diyos kapag sila ay nasusubok na. Amen. Gawin nating positive ang pandemya na to. Umasa tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Dumating man time na Jesus will come anytime. At least kasi ang ginagawa ngayon ng Panginoon, alam mo kung ang naisip ko kasi, nung wala pa yung coronavirus, busy tayong mga tao, sobra, di ba? Pagkagising, hindi na magdadasal, hindi na magpapasalamat sa Panginoon, ginising. Hanggang sa gabi, hindi na rin magdadasal, hindi magpapasalamat kasi pagod na. Kakain, hindi magpapasalamat sa Panginoon. Ang dami natin nire-receive na biyaya sa Diyos na hindi natin pinagpapasalamat. Ang bawat paghinga natin pinagpapasalamat. May mga tao na kailangan pang lagyan ng oxygen. May mga tao na hindi makakain ng maayos, may depresya, may sakit sa sikmura. Pero tayo, kung kumain talaga naman, lamon. Ang dami actually, kung magsusulat ka ng mga ipagpapasalamat sa Diyos, isang katerba. Pero ang problema sa ating tao, pag may problema na, nawala na yung biyayang dapat ipagpasalamat. Ang maganda o sikreto ng masayang pamumuhay ay pasasalamat sa Panginoon. Yan ang may share ko sa inyo. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, pero una sa lahat marunong kang magpasalamat. Yan ang sikreto ng buhay. Lalo na sa panahon na may pagsubok, ibig na magreklamo ka, Lord, salamat. Wala akong pera ngayon wala akong trabaho ngayon. Pero salamat, nandito pa yung family ko. Yung bang pag may problema ka, lagi mong hahanapan ng dahilan para magpasalamat sa Diyos. Hindi yung pag may problema, walay na ang mga biyaya ng Panginoon. Amen. So, maraming pong salamat sa pakikinig ng mabuting balita at sana ipuin ng Diyos ang ating espiritu na, napakabuti pala ng Diyos kahit sa panahon na ito. Nung naging pantay-pantay ang mga tao, mayaman, mahirap, makita mo, nagmamas. Bakit? Takot ma-penalty. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon. Kumbaga, si Propeta Jonas na nilulon ng malaking balyena at nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng balyena. Tahimik. Nag-iisa lang siya. Yan ang ginawa sa atin ng Diyos. Para tayo si Propeta Jonas. Pinatahimik niya ang mundo. Stay at home. Magnilay ka. Mag-isip ka.
Anong nangyayari sa mga nakaraan mo? Bakit ngayon ganyan ang buhay mo? Bakit ka may sakit ngayon? Kasi nagpabaya ka. Dapat wala kang sakit eh. Pinabaya. Umabuso sa katawan. Bakit hiwalay ka ngayon? Nagpabaya ka. Merong reason si Lord. Pinagninilay tayo. Kasi gusto ni Lord, ayaw niya tayong gunawin. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Mapagpatawad ng Diyos hanggat nabubuhay tayo. Huwag naman natin sanang samantalahin ang kanyang kabutihan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong mabalik loob. Amen. So tayo po ay manalangin. Closing prayer. Lord, marami pong salamat sa iyong mabuting balita. Tunay nga na pinapaalalahanan mo ako na makamit ko man ang lahat. Kapangyarihan, kayamanan, kagandahan, katalinuhan, katanyagan, bali wala to Lord sa'yo. Isang coronavirus lang Lord, pinatahimik mo ang mundo. Anong gusto mong gawin namin ngayon? Magtanda kami. Huwag kami humingi ng tanda or sign sa'yo. Magtiwala kami sa'yo, Panginoon. Ito yung panahon ng pandemic, panahon ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Alalahanin natin, mabilis lang ang buhay natin sa mundo. Paghandaan natin ang kayamanan sa langit, ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. May mga taong iiwanan tayo. Kahit mahal na mahal natin ang taong yun, iiwanan tayo dahil merong kamatayan. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan. Pinapanalangin ko po, Lord, ang kasister kong si Liza Yumol, Liza Bondok Yumol, humihingi po siya ng panalangin kasi po yung 4 na kapitbahay niya nagkaroon po ng COVID. Panalangin ko, Panginoon, na gumaling tong 4 na tao na to at huwag po silang mahawa, pati ang kanilang pamilya. Sana Lord, lagi mo pa ipag-alala sa amin na ang COVID-19 na to, ang kalaban namin ay hindi namin nakikita. Nag-i-strike siya anywhere, anytime. At ipaalala mo sa amin, Panginoon, na lahat ng gagawin namin pag-iingat dahil nagtitiwala kami sa Panginoon. Sabi mo nga, Lord, is nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Hindi kami pwedeng manalangin sa iyo na manalangin na hindi naman kami kumikilos. Kailangan na ng Diyos ang ating partisipasyon para may mangyari. Amen? So, lagi tayong mag-iingat. Lagi tayong mag-iingat. Kaya din, Lord, kung anong mga desire sa puso ng mga Facebook friends mo, Lord, ibigay mo according to your will, Lord. Ingatan mo po ang kanilang pamilya. Panalangin ko po ang buong mundo. Sana po matapos na ang pandemya na ito. Or kung ano man yung plano mo in the future, basta ihanda mo na kami. Ihanda mo na kami, Lord, kasi naganap na lahat. Ang lindol, ang tagutom sa buong mundo, ang giyera, naganap na. Ito na yung mga masasabi nating pagtatanda. No? Pagtatanda na kami ihanda na namin anytime. Jesus, welcome. Sana handa kami, Panginoon. Maraming pong salamat at ang lahat ng ito'y dalangin ko po sama sa pangalan na kasama ang kapos po sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming pong salamat at sana i-share nyo din. Maaari nyo pong i-share sa inyong timeline. Ito pong gospel for the day. O kaya kung gusto nyo mapakinggan yung mga nakaraan ko pong pagninilay ng salita ng Panginoon, punta po kayo sa YouTube channel ko po. I-type nyo lang po yung Angelica Dorde. Nandiyan na po yung everyday na gospel. And maraming pong salamat. Lagi natin isipin na mahal tayo ng Diyos. To God